Okay guys, good morning. Okay, so excited na ba kayo? Okay, welcome po sa ating studio, no? Okay, so sa mga bago na hindi pa po nakakilala sa akin, so pakilala po muna ako sa inyo, no? So in person ako, ang pangalan ko naman po ay Manuel Sevilla, so ang background ko po is dati po ako factory worker. Okay, so balikan ko lang po yung nabanggit kanina is tapos daw po ako ng 8 years. Okay, so guys, actually po yun pong ipinagmamalaki ko na tapos na po talaga ako ng 8 years kung hindi nyo na itanong. So, natapos ko po ay 6 years sa elementary, okay? Then 6 years, 2 years sa high school. So, ibig sabihin, second year high school lang po yung natapos ko. No? Okay, pinaganda lang po siya kaya naging 8 years. Okay, so tuloy ko po, no? So, paano po ba ako napunta sa Dixon? So, that time, nagtatrabaho po ako sa isang factory. So, na-invite po ako sa kapatid ko na dati po siyang gwardiya. Okay. Nung pagdating ko po, galing trabaho, nung time na yon is alas 12 po ng hating gabi. So, siya naman is galing po ng trabaho bilang isang gwardiya is alas 12 din po ng hating gabi. So, yung sabi niya sa akin, Tol, ang bumungad kagad sa akin, pagod pa nga, hindi pa nga nakakain, no? Sabi niya, Tol, mag-join ka sa Dixon, yayaman tayo dito. Magkakotse tayo dito. Di nung time na pinakita sa akin yung kape, so, nung nabanggit niya yayaman, inakita ko kape, sabi ko, paano ako yayaman sa kape? Then, para mas madali, kasi antok na ako, nag-fill up naman ako ng form. Then, after nung nag-fill up ako ng form, hiningan agad ako ng membership fee. Biglang nagsara yung utak ko. Kasi bakit? Pira yung hiningi sa akin is that time kasi wala akong alam sa business. Ang alam ko lang ay magtrabaho. So, meaning negative talaga. So, hindi naman niya ako napilit. So, inobserbahan ko after 1 year, no? After 1 month, yung chicken niya sa akin is 118 pesos pinakita. So, mas lalo akong nag-negative kasi nga, paano tayo yaman dito sa 118 pesos? Okay, so hindi niya ako napilit. So, pangalawang buwan, yung chicken niya is 500 pesos. Ang sabi ko naman, baka marami ka lang nabinta. So, sa pangatlong buwan naman, ang chicken naman niya is naging 2,000 mahigit. So, hindi na po ako, kumbaga yung pride ko, niluno ko na. Di nag-fill up ako ng form. At saka ako nag-member. Okay, nandyan po siya ngayon. Maraming salamat, Tol, no? Boss Charen Sevilla. So, medyo mahirap din sa akin nung panahon na yun na nagsisimula ako. Okay. Kasi siyempre, walang alam sa business, no? Bilang isang factory worker. So, ito po yung isi-share ko sa inyo. Sabi nga, paano po magagawa yung isang bagay para makuha mo yung pinapangarap mo sa buhay? Okay, ito na po yon. Okay. So, sabi dito, meron po akong isi-share po sa inyo ngayon. Ito po yung mga paraan ito kung paano mo makuha yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi lahat tayo ay nangangarap, kaso lang, ang problema, hindi naman natin alam kung paano kunin, tama? So, yung pangarap pala is meron siyang sistema. Yung pagyaman is meron pala siyang sistema, no? Okay. Ito yung mga daan kung paano mo makukuha yung gusto mo sa buhay. Okay. So, stay positive. Ibig sabihin, maging positibo ka lang lagi. Kasi ang mahirap kasi niyan, nangangarap kang umasenso sa buhay, napakalungkot mo naman, tama? So, ang isipin mo kasi, lahat ng maging imposible, dapat magiging posible sa'yo. For example, nangangarap ka ng kotse. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya yan kasi ganito, mahirap lang ako, wala akong natapos, wala akong pinag-aralan. Pero baka nakalimutan mo naman, yung kotse na yon, yung nakasakay dyan is tao. Nakita mo, tama? Tao rin kagaya mo. So, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya. Bakit? Inakaya nga niya eh. So, for example, gusto mo magkaroon ng magandang bahay. Huwag mong isipin na, kaya lang niya nagkaroon ng magandang bahay kasi nga mayaman sila. Okay. So, ang tingnan mo naman, paano nila nakuha
yung mga ganong achievement. Stay positive, huwag mo sabihin na, di ko kaya yan. Okay, kasi lagi mong tatandaan, nung ipinanganak tayo is, wala naman tayong dala ni kahit ano eh. Tama? Ganon din naman yung mga tao na nakakuha sa mga pangarap nila, tama? Okay, so kailangan maging positibo ka lang. Kailangan magpositibo ka doon sa isang bagay na gusto mo. Okay. Para yung magiging result nito is positibo rin. Okay? So sabi dito, don't stop trying and make mistake. Okay. Yung iba kasi, ang laging sinasabi, ay ayaw ko dyan, baka magkamali. Ay baka kasi pag ginawa ko yan, malugi. Or baka mamaya kapag ginawa ko yan, sayang yung oras ko. Okay. So guys, naintindihan din kita kasi dyan po kasi tayo na mindset sa mga ganong attitude. Okay. Nung maliit pa lang tayo, pag once na mayroon tayong ginawang isang bagay, laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin, ay nak, huwag mong galawin yan, baka mamaya mabasag yan. Diba? Diyan tayo naka-mindset. Sa halip na bibigyan tayo ng lakas ng loob, ang nangyari, ang ibibigay sa atin, yung kahinaan. Okay? Okay lang yun kapag nagkamali ka sa isang bagay, at least, nasubukan mo. Kasi nga, doon kasi sa pagkakamali, every time na nagkakamali ka, yun din yung time na lagi kang natututo. Nakuha? So, i-share ko lang po dyan sa mga bago, no? Okay. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ang pinakasikreto dito, para makuha mo yung mga bagay na gusto mo, kahit alam mong mahirap, kahit isa sa mga kinatatakutan mo, ay baka kasi malugi, baka kasi hindi ko kaya, baka kasi ma-failure. Okay. Kung alin pa yung mga bagay na medyo mas mahirap gawin para sa'yo, yun pa yung isang daan para magtagumpay sa buhay. Lagi mong tatandaan yan. Kasi ang success, walang kumbaga wala siyang daan na tawag nito, espalto, lahat talaga dyan is mga lubak. So, ang maganda lang kasi dito, subok ka ng subok, mas lamang ka pa rin doon sa mga tao na hindi sumusubok. Okay. So, yun yung ma-advise ko sa iyo, dapat subok ka lang ng subok. Okay. Next. So, ito naman yung tinatawag na spend your time only with winners, achievers, and positive energy. Yan. So, dapat, ikaw naman, lagi mong pahalagahan yung oras mo. Dapat, pag once na nag-spend ka ng oras, no? Dapat, nakikita mo na, yung bang matatapos ang araw na to, wala ka man lang, kumbaga matatapos na ang araw na to, hindi ka lugi, kumbaga sulit. Na hindi ka papayag na matapos ang araw na ito, wala ka man lang magawa para sa pangarap mo. Okay, yung pagsasayang ng oras, isa yan sa mga dahilan, kaya bumagal ka sa pangarap mo. Okay. So, dapat, kapag nagsayang ka ng oras, dapat alam mo rin kung sino yung mga tao na pag-aksayahan mo ng oras or taong pakisamahan mo. Dapat, kung makisama ka rin, dapat, yun yung mga tao na mga nakuha na nila yung mga bagay na anong gusto mo. Okay. So, yung iba kasi, nandoon yung takot eh. Apply, inimbita kasi ako nito kaibigan ko, hindi ko kasi siya pwedeng tagihan kasi nga talagang close kami eh. Okay. So, ang nangyari kasi, yung takot mo na yon na ayaw mong makarinig ng salita sa ibang tao, ang ginawa mo, nagpaalipin ka doon sa takot na yon. Tama? Kaya kapag sinabi ng kaibigan mo na, partner, sama ka muna sa akin, ano muna tayo ngayon, happy-happy muna tayo ngayon. So dahil sa kagustuhan mo na ayaw mong makarinig ng salita na galing sa kanila, ang ginawa mo, mas sinakripisyo mo yung oras mo para sa kanila. Tama? Alam mo naman na, kumbaga, wala namang kabuluhan
kabuluhan, yung mga, kumbaga, yung mga pupuntahan dapat, tama? Okay. So, dapat, kung meron ka mang taong pakisamahan, yung mga taong mga may positive energy, okay, hindi yung laging kinukwento na lang yung problema, yung utang, di ba? Kasi ang nangyayari dyan is yung problema nila, matatranslate yan sa'yo eh. Kaya tingnan mo, kapag nagkwento ng utang sa'yo, ang pinakadulo niyan ang sasabihin, pautang naman dyan. Tama? Bandang huli, yung problema niya na i-transfer sa'yo, ang nangyari, sa dulo, ikaw rin magsasuffer. Bakit? Pinautang mo ng pera eh. Bakit kailangan mo siyang pautangin? Sabi ko nga, ayaw mo kasing makarinig ng hindi magandang salita galing sa kanya. So lahat, na isasayang mo na lang doon sa kanya. Okay? Okay. Step out of your comfort zone. Okay. Guys, isa sa magpapabagsak sa'yo, yung lagi kang nagmumukmok. Okay. So, isa sa dahilan, bakit hindi mo makuha yung pangarap mo noon hanggang ngayon, pangarap mo pa rin na hindi mo man lang nakuha. Kasi, ang nangyari, nandyan ka pa rin ngayon sa isang comfort zone na kung saan, diyan ka komportable. Di ba? So, example, saan ka ba naging komportable ngayon? Saka ko na lang gagawin ang DXN kasi total naman is bata pa naman ako eh. Is total naman, may tinapos din naman ako eh. Total naman, yung magulang ko naman is siguro naman kapag nawala din naman sila, yung mana na yun is napunta din naman sa akin yan eh. Okay? So, ang nangyari, masyado kang komportable. Okay. Isa pa, yung masyado kang malungkutin. Or, kumbaga, isa ka na rin sa mga dinagana ng problema, na feeling mo hindi ka na makakahinga. Okay. Feeling mo ikaw na yung pinakakawawa. Okay. So, don't be afraid to expand yourself. Step out of your comfort zone. That's where the joy and the adventure. Okay. Huwag kang magmukmok sa bahay. Okay, bakit? Kapag nasa bahay ka kasi, wala kang ibang makikita doon sa apat na sulok ng bahay mo. Unang makikita mo doon, yung electric fan, yung aircon, yung ilaw, gumagana, yung tubig. Okay. Ang nangyayari ngayon, after a month, gastos yan. Tama? So, gastos yan. Ang nangyari, nagpakulong ka kasi doon sa isang sulok na kung saan doon ka masyadong komportable. So, gawin mo yung sarili mong maging busy. So, lumabas ka kasi sa labas, nandoon yung tinatawag na joy or adventure. Kaya yung iba, mas gusto nilang mag-out of town eh. Kasi doon sa pagta-travel kasi doon sila maging masaya, no? Okay. Pag medyo malungkot, medyo may problema, okay, wag kang magkulong sa bahay, lumabas ka. Okay. Kasi doon sa bahay, kumbaga, pilitin mo yung sarili mong maging masaya. At siyempre, kapag nasa labas ka, dapat, halimbawa, pag meron ka makausap, no? Okay, kapag meron ka rin makausap, anong gagawin mo? Alangan naman na kasi mangot ka. So, mangyari, habang kinakausap mo siya, nakangiti ka. Then, ikaw mismo, na i-force mo yung sarili mo maghapon na nakangiti. Ibig sabihin, yung negative na nasa loob mo, papasukin siya ngayon ng mga positive energy. Tama? Okay. Visualize success. Okay. So, nakalagay dito, to become things, if you see it in your mind, you will hold. Hold it in your hand. Okay. Guys, talagang pinaghandaan ko to guys ha, para hindi lang talaga ako magkamali. Nire-record ko talaga to ha. Okay. So, ilarawan mo yung pangarap mo. Okay. Imagine. No? Imagine mo lang. So, sabi nga, kapag ini-imagine mo yung pangarap mo,
Okay? Kapag inimagine mo yung pangarap mo, nasa isip mo na yan, yan yung pwedeng mangyari. Kung ano yung iniisip mo, yun yung magkatotoo. Kung ano yung ini-imagine mo, kumbaga, ano na yan, panghawakan mo na yan. At siyempre, sabayan mo siya ng aksyon. So, kung iniisip mo is problema, mangyayari yan. Problema talaga yan. Umaga, iniisip mo problema, hanggang na maghapon, problema talaga yan. Pero kung iniisip mo is, kung ano yung gusto mo sa buhay, nakaano na kasi yan, sabi nga, yung isip kasi natin, is, siya yung pinaka-powerful. Okay. Next, focus on your goal. Okay. So, kadalasan kasi maraming nangangarap, ang problema, hindi nakapokus sa goal. Dapat, paano mo ba makukuha yung goal mo? First, dapat ang gagawin mo is, planuhin, then, yung plano mo is dapat, trabahuin mo rin. So, kailangan nakafocus ka. Gamit yung tapang, yung lakas ng loob, lahat ng enerhiya mo dapat nakafocus ka. Okay. So, talagang ang topic ko kasi talaga ngayon, paano mo malabanan yung takot. Okay. Kapag meron ka kasing goal, kapag nandun yung takot, nasa loob mo, kapag namamahay kasi yon, isa yan kasi sa makapinsala sa'yo. Ang mangyari nito, mas yung energy mo, kakainin kasi. Kasi sabi nga, yung isip natin pinaka-powerful, pero pag once na doon sa katawan mo is nananaig yung takot, ang mangyayari, lalamunin yung energy mo. Ang mangyayari kasi, hindi ka na makakapokus. So ngayon, kapag nakapokus ka sa isang bagay, okay? So kapag nakapokus ka sa isang bagay, unang-una pinaplano mo siya, din tinatrabaho mo siya. Okay, huwag mong pansinin yung hirap. Focus, trabaho, focus, trabaho, focus, trabaho. Okay. Huwag kang mag-alala kasi yung result na hinahangad mo, magugulat ka na lang. By the next month is nakasunod na pala siya. Kasi isa kasi sa pinaka sikreto ko kasi dito, sabi kasi ni Upline Mark, huwag mong isipin yung tinatawag nito, huwag mong isipin yung problema. Kung ano yung gusto mo sa buhay, halimbawa gusto mo ng bahay, gusto mo ng income, ganito, gusto mo ng sasakyan, so okay na yon. So ang gagawin mo, meron akong ipapagawa sa isang plano, din itong plano na to is, trabahuin mo. Wala kang gagawin kundi focus, 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 focus. Okay. Magugulat ka na lang, yung gusto mo for the next month, sa sunod na taon, ayun na pala, at sasabihin mo, ito na yung goal ko dati So focus ka lang, kasi susunod lang yung income. Okay. Ask for help. Okay. Pag once na nahirapan ka sa isang bagay, so huwag kang mag-atubili, humingi ng tulong. So yung paghingi kasi ng tulong guys, no? Yung iba kasi ayaw humingi ng tulong kasi baka mamaya ang sabihin, napakamangmang naman ito. Ang dali-dali Kailangan pa humingi ng tulong. Ayan naman, hawak na ganyan, hingi pa ng tulong. Maraming mga ganun okay. Kaya ang nangyari kasi, kahit alam mo nang nahirapan ka na sa isang bagay, so ayaw pa humingi ng tulong. Okay guys, ito. Ang paghingi ng tulong, hindi po ito ay nangungahulugan na ikaw ay mahina. Huwag niyo pong isipin yan Yung mga taong humihingi ng tulong, siya po yung taong wais. Siya po yung tao na manatili siyang malakas. Tama? Hindi ibig sabihin nyo na, porkit humingi ka ng tulong, ikaw na yung inutil, ikaw na yung mahina, mangmang. So, kaya ka humingi ng tulong, hindi ibig sabihin mahina. Ikaw yung taong wais. Wais ka. Practical baga, sabi nga. Ibig sabihin, ikaw yung tao na gusto mo ay manatili yung lakas mo. Kaya, sa mga bagong members dyan,
wag kayong mag-atubili humingi ng tulong doon sa apply niyo kasi alam niyo po kayo lang naman po talaga ang hinihintay niyan kasi imagine niyo ha, ito pa intindi ko po sa inyo ha. So, kadalasan kasi meron kang maririnig mga downline na yung upline ko may pinipili. Bakit si ganito laging minumotivate, laging pinapollow up, laging tinitext, so laging pinupuntahan. Okay guys, baka nakalimutan mo lang humingi ng tulong sa kanya. So, lumapit ka kasi tingnan mo ha, magtatanong ako sa inyo, ilan ba ang upline? Ang upline ay isa lang. Ilan ba ang downline? Napakarami ang downline. So ngayon, ang ginagawa ni upline, pinipili lang niya yung mga members niya na humihingi ng tulong sa kanya. Kasi mas doon siya focus eh. Kasi kung iisa-isahin niya, for example, halimbawa sa akin, ang members ko is 16,000. Imaginein mo, sa 16,000, kaya ko bang ipalo up lahat yan? Kaya ko bang i-monitor lahat yan? Kaya ko bang babaan lahat yan? Di ba? Okay. So, sabi nga, ang kailangan mo ngayon, ikaw mismo, didikit sa upline mo, ikaw yung hihingi ng tulong. Kasi, lagi mong tatandaan, ikaw yung nangangailangan ng alam na manggagaling sa upline mo. Kaya, ako'y nalulungkot, no? Nakikita ko maraming mga members, nakikita ko naglilip sa GC. So, natutuwa ako na minsan, nalulungkot din, alam mo kung bakit. Nagulat ako, meron palang ganitong pangalan, bakit hindi ko ito nakita? Saka ko na lang siya makikita pag once na nag-late. Di ba ang nangyari, hindi kasi siya nakipag-communicate sa upline. Isa sa dahilan, ayaw niya ng tulong. So, mahalaga yung paghingi ng tulong, okay? Don't make excuse. Grabe. Okay. So, remind ko lang ha, kasi maraming mga members, okay? Yung mga matamaan ito ay sapol. Isa sa mga dahilan kasi bakit bumabagal ka para kunin ang pangarap mo, at isa sa mga dahilan bakit ang bagal mong makuha yung achievement ng upline mo. Lagi mong sinasabi, upline, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Di ba? Upline, gusto ko rin magkakotse. Upline, gusto ko rin kumita ng 100,000. Upline, gusto ko rin maahon sa hirap. Upline, ayaw ko na rin dito sa tindirahan namin kasi upline, grabe, ang hirap talaga dito. Ang daming lamok. Upline, ayaw ko dito upline kasi yung paligid, ma-influensyahan kasi kami dito ng iba kasi talaga yung nakatira ka sa subdivision. Di ba? So, kumbaga, gusto mo makuha kung ano yung nakuha ng upline mo. Ang tanong, handa ka na ba? Kasi napapansin ko, sa akin lang napapansin ko hindi ka handa. Bakit? Okay. Kapag tinitext ng upline, sali ka ng Zoom. Okay, grabe, napakaswerte naman pala no, sa laging sumasali ng Zoom, no, hindi nag-absent. Okay, upline, sali ka ng Zoom. Upline, wala po akong load. Diyos ko naman, hindi po ang ganyang klaseng sagot ang kailangan ng upline mo. Alangan namang, bawat sagot mo, ito na naman, sasagot naman si upline. Upline, wala po akong load. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Simple kapag sinabi mo sinabi mo sa upline mo yan, ang sasagot naman ng upline mo, mag-load ka. Sasagot ka na naman ngayon. Upline, malayo pong paludan dito. Okay, ang nangyari kasi, mas marami yung dahilan mo kaysa pagsunod mo doon sa upline mo. Tama? Actually, yung sinishare mo sa amin ng mga dahilan, isa sa magpapabagal sa'yo, ano yan reality ng buhay yon or problema mo yon. Okay, lagi mong tatandaan, every time na nag-excuse ka, okay, every time na nagdadahilan ka, yung dinadahilan mo is, yun yung problema mo. Isipin mo, ang DXN, isa ito sa mga solusyon ng problema mo. Hindi ito dagdag sa problema mo. Tama? Kaya kapag binigyan ka ng activities ng upline mo, ito kailangan, araw-araw ito yung gawin mo, araw-araw, kailangan, meron kang magawang ganito, lagi mong sinasabi, upline is,
wala kasi akong pira kasi hindi ako makahataw. Problema mo na naman ang sinasabi mo sa upline mo. Sinishare mo naman yung problema mo. Kaya ka nga nag-DXN kasi ang DXN ito yung solusyon sa problema mo. Para bang pakiramdam ko tuloy nung dumating yung DXN sa buhay mo, ang nangyari, naging dagdag ito sa problema mo. Tama? Upline is, pasensya na po ako, ay kayo upline, hindi ako makamintin kasi yung sahod ko po kasi medyo kulang. Wala pong sinabi si upline sa'yo na bawasan mo yung sahod mo, din gawin mong pang-maintain. Wala pong sinabi. Kaya ka nga pinag-DXN para yung income mo dito sa DXN is dagdag doon sa sahod mo. Ano bang nais mong iparating doon sa upline mo? Yung DXN is dagdag sa problema mo? Hindi. Ang DXN po is solusyon po ito sa problema mo. Malinaw po ba yan? Kaya tuwing nagdadahilan ka sa upline mo, ito lang po yung masasabi ko sa iyo. Magpasalamat ka, bakit? Tinupos ka ng upline mo. Kasi alam ng upline mo, itong opportunity na pinupos niya sa iyo, na pilit niyang itutulak sa iyo, ito yung solusyon dyan sa problema mo. Kaya yung problema na yun, hindi yung totoong ikaw. Reality lang ng buhay yun. Hindi ka pa pinapanganak, problema na yun. Right? Ang totoo dito, ikaw, hiwalay ka sa problema na yon. Iba yung pagkatao mo sa problema. Ang problema is reality yon, hindi mo na pwedeng baguhin yon. Ang baguhin mo lang dito is yung attitude mo. Okay. Ulitin ko ha, yung attitude, hindi yung reality ng buhay. Attitude mo ang baguhin mo dito. Okay. Move, sabi nga eh. Kumilos ka naman. Don't wait for things to happen. Make things happen. Okay. Yung iba kasi, walang pagkakaiba sa kwento to ni Juan. Inalala nyo ba si Juan? Si Juan Tamad. Okay. Kung pag-usapan natin yung biblical, si Juan Tamad kasi, is siya yung uri ng taong napakatamad talaga. So, ang ginawa niya, meron siyang nakita na hilaw na bayabas. So, gustong-gusto niya. Gutom na nga siya eh. Dahil tamad siya, hinihintay niya itong malaglag. Then humiga siya doon sa ilalim ng puno ng bayabas. So hinihintay niya yung bunga kung kailan malalaglag. Kasi kapag nalaglag, sigurado shoot doon sa bunganga niya at doon pa lang niya yung ngunguyain. Okay, ang nangyari, yung gusto niya mangyari na hihintayin na lang niya yung bunga ng bayabas, ng malaglag, nalaglag niya naman. Pero ito good news. Nung ito'y ninuya niya, ang nangyari, nagsilabasan naman yung mga uod. Ibig kong sabihin, napunta nga sa kanya, inuud naman. So, the same rin dito, sa isang bagay, na kung saan nangangarap ka, kaso lang, ang nangyayari, hinihintay mo lang na ito ay mangyayari sa'yo. So, hindi po yan mapunta sa'yo kung hindi mo yan trabahuin. Wala po kasing magic sa success. Okay. Sino ba itong mga tao na naniniwala sa mga ganito? Okay. Ito, tingnan nyo po ha. Makikita natin. Okay. Mag-PM lang kayo sa akin ha. Sikreto lang natin ito. Okay, minsan kasi mahilig ka kasing nagbabasa ng mga message. Okay, ang nakalagay ganito. Magandang araw po. Ay, good morning po. Nakita ka po ni Lord. Nahirapan ka sa ginagawa mo. Okay? So, kaya kita pinili na pasahan ito kasi ikaw yung pinakamaswerte. Sabi niya, ang sabi niya, ipasa mo daw ito sa 60 katao. Pwede mo ring ibalik sa akin. Okay, pag-aralan mo yung mensahe ng ganun ha. Okay guys, ito po guys ha. Huwag kayong mag-send to mini doon sa mga members ninyo. Alam niyo bang bakit? Doon sa mensahe, pinaparating nyo lang doon na ang isang member, kapag magpasa lang siya ng mensahe na ganon, after 3 days, darating na sa kanya ang swerte. Di yan mangyari tuloy, yung member mo, nagkulong na lang sa bahay. Kasi after 3 days, inihintay yung grasya. Diyos ko naman, walang ganon. Okay, walang ganon ha. Okay, ikaw talaga tatrabaho niyan. Okay. Ikaw talaga ang tatrabaho niyan, huwag po kayong maniwala sa ganyan, ha? Okay. Trabahuin. Okay. Next.
Okay, lakas ng loob. Okay, lakas ng loob. Okay, gagamitan ko talaga ng dictionary to ha. Okay, ang lakas ng loob is ay di lang dumagundong. Okay, mayroon nga tinatawag na silent attacker eh. Minsan kasi, mayroong isang tao na tahimik siya pero malakas ang loob. Okay. Observant ba? Akala mo, yung sinishare sa kanya ng apply niya is wala lang. Yung pala, magugulat ka na lang, ito na, nag-exposure na. Ito, gumagawa ng mga activities. Okay. Kumbaga, meron din palang mga tao na gano'n na kahit tahimik siya, meron naman siyang action. Di bali ng tahimik ka, at least ginagawa mo yung trabaho mo. Okay. Kung once na nagkamali man, nagkaroon ng failure, okay, bulong mo sarili mo. Uulitin ko to bukas. Okay. Courage. Okay. Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that sometimes else is more important. Fear. Okay. So, ang lakas ng loob ay di kawalan ng takot sapagkat ay isang hatol na mas halaga kaysa takot. Okay. Ang lakas pala ng loob ay hindi pala ito kawalan para sa'yo. Kasi ito talaga yung mas kailangan mo sa buhay. Kasi sabi nga, batas na kasi dapat ito eh. Yung lakas ng loob. Yung lakas ng loob, nandyan na yan sa'yo. So, ang gagawin mo, kapag ginamit mo na lang yan with action, is hindi yan kawalan sa'yo. Right? Okay, lahat naman tayo mayroon talagang lakas ng loob. Ang problema kasi yung pag-action, yung gamit. Hindi naman ibig sabihin na porkit hindi mo ginawang isang bagay, is bubo ka na, mahina ka na. Actually, is alam mo yan. Hindi mo lang ginawa. Be the kind of person who dare to face life's challenge and overcome them rather than judging them. Okay? Kudigo ulit? Okay. Maging katulad ng isang taong handang harapin anumang pagsubok sa buhay, pagtagumpay ito kaysa iwasan. Okay? Kung gusto mo makuha yung tagumpay sa buhay, dapat tularan mo yung isang mga tao, kagaya sino ba yung dumaan sa hirap bago nagtagumpay? Di ba? So, wag na lang tayong lalayo. Okay? Yung mentor natin, si Sir Marquin Lopez, di ba? Alam naman natin ang kwento. So, lahat ng mga wala namang nag-success or nagtagumpay, karamihan sa grupo natin is dating mayaman. Dapat yun ang tularan. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na, ay, hindi ko kaya yan. Marami dito, factory worker, marami dito, guardia, nagkakutsi, yumaman baka nga, ikaw is, may datong ka pa Nagsimula sa Dixon Yung gandang lalaki naman is, nandun na sa'yo lahat, sa amin nga, mild lang no? Okay. Ano pa ba? Ito. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Okay, tingnan nyo po ha. Okay, tingnan nyo po. Sabi nga guys, life is very short. Napakaiksi lang ng buhay. Okay, ang kamatayan pala ay hindi pala ito isang malaking kawalan sa'yo. Hindi ito isang malaking kawalan. Ang malaking kawalan pala sa'yo or sa atin, nung habang tayo ay nabubuhay pa, is hindi natin ginagawa yung mga bagay na kung saan, for example, enjoyment. Di ba? So, hindi natin nagagawa yung mga bagay na may katuturan, na pwede tayong ipagmalmalaki kapag dumating ang time na kapag tayo ay nawala. No? So, kailangan, habang tayo ay buhay, kailangan gagawa tayo ng mga bagay na may mga kabuluhan. Okay, tingnan nyo po guys sa example. Sino ba itong mga tao na mayroong nagawang kabuluhan o may magandang kwento, kagaya lang ng mga hero, di ba? Mayroon silang mga monumento. Okay, sila Lapu-Lapu may monumento. Kaya nga, kahit wala na sila, yung magandang alala, yung magandang nagawaan nila is nanatiling buhay. Okay, so is siguro guys, napakasarap naman siguro ng pakiramdam, no? Okay? Darating ang time, isa ka na lang sa kwento ng mga mahal mo sa buhay. Okay, for example, ganito. Isang subdivision ang nakapangalan doon is Julie Bilin Subdivision. Wow. Talagang special mention ko yung ipagawa. Okay. Ano pa ba? Alberto Clarito Resorts. Okay.
Di ba? Kaya darating ang time, pag once na, halimbawa, wala ka na, isa ka na lang sa kwento ng mga generation, no? Ganito ang sabihin ng apo mo, alam mo, yung malaking building na yan, yung building na, yun yung building ng daddy ko, yan, Manuel Sevilla. So, kumbaga, wala ka na, pero nanatiling buhay yung alaala. Kaya napansin mo, bakit hindi mo kilala yung lolo mo? Kasi nga, mahirap eh. Ang kilala mo lang yung tatay, ay lolo, ay tatay ng tatay mo. Di ba? Yung lolo ng lolo mo, hindi mo kilala. Bakit? Walang magandang nagawa eh. Okay, habang buhay pa lang tayo, no? Kailangan gagawa tayong magandang bagay na may mga kabuluhan. Okay, psychologist. Okay. When you focus on problem, you will have more problem. When you focus on possible, you'll have more opportunities. Okay. Sabi nga eh, kung gusto mo mayroong marating sa buhay, first, ang unang tingnan mo dito, sapat ba yung ginagawa mo araw-araw? Kasi kung ano yung ginagawa mo araw-araw, yung magiging resulta niyan, doon pa lang sa hinarap eh. Kaya sabi nga, kung anong buhay meron ka ngayon, ito yung resulta sa ginagawa mo noon. Kapag nag-focus ka sa isang problema, ang mangyayari niyan, problema rin ang aanihin mo. Kaya nga po, lagi naming sinasabi, halimbawa, pag wala kang pira, wala kang ibang gagawin. Halimbawa, wala kang pira. Ang sagot dyan, magbinta, mag-recruit. Okay, wala kang pangbayad sa bahay, magbinta, mag-recruit. Maliit ang income mo, magbinta, mag-recruit. Inaway ka ng asawa mo, magbinta, mag-recruit. Negative si kapitbahay, magbinta, mag-recruit. So, huwag kang mag-focus dyan. Sabi nga, huwag kang mag-focus sa isang problema, mag-focus ka sa solusyon. Okay. So, if this is the winner, imagine the loser. Okay, tingnan mo guys ha. Marami sa atin, pakiramdam natin ngayon, hirap na hirap. Okay, tingnan mo ha. Pero nakikita mo naman, may narating ka naman. So, ibig sabihin, kahit may narating ka, hindi maiwasin eh. Sabi nga, tao lang tayo eh. So, kahit may narating ka na, natapos yung buong araw na meron ka nang narating, pakiramdam mo, pagod na pagod ka. Okay guys, lagi mong tatandaan. Kung sa tingin mo ay nahirapan ka sa ngayon, imaginein mo, mas mahirap sa'yo yung mga tao na hindi nila ginagawa yung ginagawa mo. Bakit? Yung ginagawa mo kasi, sa dulo nito, yun yung tinatawag na magkakaroon ka ng time freedom, financial freedom, residual income. Di ba? Yung mga tao na nagre-reject sa'yo, na sa tingin nila, ikaw yung sabi nga, ikaw yung pinaka-loser, imaginein mo, mas loser sila sa'yo. Tama? Kasi yung nakikita mo kasi yung sa dulo. Ang nakikita lang kasi nila ngayon, yung ngayon, kung ano yung ginagawa mo, yung hirap mo ngayon. Okay, focus. Okay, ito na. Okay. So, guys, meron po ako ipapakita sa inyo, no? Baka iniisip nyo, ang galing ko magsalita. Okay. Guys, ganito po eh. So, yung lugar na yan, guys, yun po yung probinsya namin. So, talagang laging bundok po ako. So, baka iniisip naman din kasi ng iba, kaya lang naman yan ginawa kaya lang naman nagtagumpay yan si Manuel kasi sanay din yan sa hirap, isanay yan sa buhatan, sanay sa bundok yan eh. Kaya mapagod man yan, maulanan man yan, mainitan man yan, ay okay lang sa kanya, sanay sa hirap yan eh. So guys, hindi rin kasi bakit mayroon din naman ako mga kamag-anak, in-encourage sa DXN is hindi naman lang ginagawa. No? So yan, kwento ko lang sa inyo yung background ko para makita niyo na talagang walang-wala ako dati nagsisimula. Okay, yan. Tingnan nyo po ha. Okay, na-experience mo ba ito? So kung ikaw ay, ito rin yung, hindi rin tayo magkalayo ng background. Kung nakita mo kung ano yung background ko dati, is ito rin yung background mo noon. So, tingnan mo, titigan mo ng mabuti ha. Kumplito ka sa paa, kumplito din naman ako, kumplito ka sa kamay, kumplito din naman ako, pareho lang naman tayo. So ngayon ang gagawin mo, kailangan lang dito is tapang, lakas ng loob. Di ba?
So, yung ang pinaka-importante dito. So, dalawang uri kasi ng takot eh. Una, ito yung takot na, ayaw ko dyan, baka mamaya hindi ako magtagumpay eh. Ayaw ko dyan, baka masayang lang yung oras ko eh. So, wag yung tingnan mo. Yan yung unang takot na dapat wag yung tingnan mo. Ang tingnan mo, itong pangalawa. Ito yung takot na dapat magkaroon ng kabuluhan para sa'yo, kaya mo gawin ito. Wag mong isipin yung hirap mo ngayon. So, ang katatakutan mo sa dulo, ganito yon. What if darating ang time, isa sa mga membro ng pamilya ko, nag 50-50 at wala akong pera. Ayaw kong mangyari yung ganun. Kumbaga, ibig sabihin, kaya mo gawin ito kasi takot kang mangyari yon. So, doon ko naintindihan, dalawang uri pala ang takot. Una, takot kang sumubok, kaya ayaw mo tuloy magtagumpay. Pangalawang takot, ayaw mo mangyari yung mga struggle sa buhay, yung hirap na maraming madadamay. Okay. Yan. Yan po yung trabaho ko dati po akong factory worker bago ako nag-construction, nagpunta ng Maynila, okay, nag-aral ng 8 years course, no? 6 years elementary, 2 years high school, so graduate po ako ng recto. At yan, napasok po ako sa factory na yan. So dyan sa factory na yan, okay, kilala nyo si Alberto Clarito, siya po yung kapalitan ko sa makina. Siya po yung upline ko dyan. Siya po yung nagtuturo sa akin kung paano mag-operate. Okay. So, nung natuto na ako, okay, maghiwalay na kami ng schedule. Minsan, siya yung sa umaga, ako naman yung sa hapon. Minsan, ako naman yung umaga, siya naman yung sa hapon. Di ba? So, duplicate. So, ganun din dito sa DXN. Kaya nung una, ako lang yung nagturo sa kanya mag-fill up ng form, okay, magpaliwanag sa product. Nung natuto na, okay, pinakawalan ko na. Okay, ang maganda rin kasi kay Bert, no, Alberto Clarito, no, siya yung tao willing matuto at willing magpa-duplicate. Sana guys, ganun ka rin. Kasi kung gusto mo ng malaking income, una-una, duplicate mo sarili mo. Okay, paano ma-duplicate? Okay. So, guys, wag mong isipin na hindi mo kaya. Kaya ka lang naman nahirapan sa isang bagay, unang-una, hindi mo kasi siya pinag-aralan. Pag-aralan mo siya. So ito pinapakita ko sa inyo is certificate. Actually, ang certificate ko, since nag-start ako sa DXN 2009, ang certificate ko sa pag-aaral lang, no? Mga seminar, workout is nasa mga 35. So lahat po yan ay may bayad po yan. Kapag may nagtanong sa akin, tapos ka ba? May diploma ka ba? So ito po yung pinaka-diploma ko. Okay. Lahat po yan guys ay inaaral. Okay na. Okay. Okay, pag may nagtanong saan ka ba graduate? Okay. So graduate po ako ng Ateneo de Manila. Yan, okay. Diyan po namin inaaral yan nung time na nag-aral ako winning with MLM business. Kapag may nagtanong nga po sa akin, ano daw yung subject ko? Sabi nga, ang subject ko is how to become a millionaire. Di ba? Okay ba yon? How to become a millionaire. Yun po yung subject, yun po yung kurso na pinag-aralan ko ngayon. Okay, so inaaral po yan. Lahat ng bagay, inaaral mo po yan. So sabi nga hindi po porkit tapos ka ng pag-aaral, tapos ka ng degree, okay, may diploma ka, hindi po yun ibig sabihin na yung pag-aaral ay natatapos. Guys, ang pag-aaral po ay hindi po siya natatapos. Bakit kailangan mo mag-aaral? Lagi pag-aaral, pag-aaral. Kasi nga, everyday, araw-araw, panibagong experience. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari bukas, next week, or next month. Kailan lagi kang may pag-aaral. Okay, uulitin ko. Hindi porkit tapos ka ng pag-aaral, hindi porkit may diploma ka, yung pag-aaral mo ay natatapos na. Hindi po. Kailangan tuloy-tuloy. So kahit kami, tuloy-tuloy kaming nag-aaral. Okay, yan. So, nag-start po ako sa DXN year 2009, no? So, ang unang travel ko po dito, ayan, tingnan nyo po yung mga itsura namin dyan, ang pupugi namin dyan, yan. Pagmisdan nyo mabuti. Hanapin nyo dyan si Alberto Clarito. Yan, ayan siya, yung kasama namin dito, si Buscharin, yan. Tingnan mo yung itsura. So, talagang dumaan din kami sa hirap, talagang, tingnan mo yan si Berto, ang payat-payat, Di ba? Ayan si Rio, tingnan mo yan si Rio. Okay, ang laki ng pinagbago, no?
So sabi nga, naniwala ako ang pira is malaki talaga ang naitulong sa'yo. Maraming magagawa. Okay. So ito namang part na ito, yung lahat kami ay nakadilaw, yun po yung unang travel ko po sa Bohol, Cebu. Yan. 1 year ko ginawa DXN, after 1 year, nag-qualified agad ako sa travel. Okay. Then dito namang banda sa ibaba na ito, no? Yan, may nakita mo, naka-sweater ako dyan, no? So yun po yung travel namin sa Baguio, yan po is Leader Summit. Actually guys, gumastos po kami yan, binabayaran po namin is 10,000 mag-aral lang. Okay. Ngayon lang, ganito, magkano ito, nasa bahay ka lang, 3,000. Nakakalungkot, maraming parang nabilaukan, no? Okay. Yan. So, after nung local, ito naman is, travel ko siya is Hong Kong at saka Macau. Actually guys, marami na akong travel. So, hindi ko lang naisama sa slides, no? Hindi lang nasali kasi siyempre, sobrang busy ng, editor natin. So, yan po yung travel ko sa Hong Kong at saka Macau. Yan, tingnan niyo po mabuti ha. So, ito po yung sa baba, ito po yung Venetian Hotel. So, grabe guys. Alam mo, sobrang tuwa ako dyan. Bakit? Sa tuwing may laban si Pacquiao, dyan sa Venetian na yan, dyan ginaganap ang laban niya. Kumbaga, yung laban na kung saan ginaganap yung laban ni Pacquiao, natulugan ko na rin. Di ba? Nakakatuwa kasi first time ko mag-travel dyan, international, nakakatuwa kasi bakit? Pagpasok mo pa lang sa lobby ng hotel, sasalubungin ka na ng mga graduate. Sila yung mag-a-assist sa'yo, sila yung maghihila ng malita mo. So, nakanektay pa yan, nakakot pa yan, so dadalhin nila doon sa room mo. Okay. Ayan, Hong Kong, Macau, next tayo. Okay. Yan, ito na. Ito na yung pangarap ko. Ayan. Ayan yung kotse ko. Okay. Ito yung first car ko. Ibig sabihin, first car, may kasunod pa yan. No? So, ang sarap ng pakiramdam ng mga anak ko. So, guys, pangarap mo rin ba yan? Kaya sabi ko nga sa inyo kung yung makulit yung anak mo ay grabe pag ikaw nagkakotse. Yung likod ng kotse mo, gagawin nilang playground yun. Ha? Diba? Ayun sa taso, tingnan mo. Itsura ko dyan nung simula pa lang ako. Yung hindi pa man naman masyado kalakihan ang kita, no? Parang si Pido Dido. Yan. Okay, yan. Pugi ko dyan. Simula na. Okay. Next. Ayun. Ito po yung travel namin is ito po yung 25 years anniversary ng DXN sa Pilipinas. Yan, kasama ko si Boss Marquin dyan. At saka, yung kanyang misis, si Ma'am Jo. So, nakakatuwa, no? Dati, sabi nga ni Boss Marquin, darating ang time, Manuel, na magkwentuhan tayo doon na lang sa ibang bansa. Ayun, nangyari din. Okay, thank you, Boss Mark, ha? Okay. Yan. So, last year lang, 2009, is nasa Bali, Indonesia kami. So, by this year naman, is sa India at saka Dubai kami, no? Okay. Yan, Bali, Indonesia yan. Yan, kasama namin dyan, si Boss Marquin. Yan. Applyin ko, applyin siya rin. Si Boss Bong, nandyan siya ngayon. Hello, Boss! Okay, nalalapit na yung travel natin. Okay. Yun. Okay. Ayan, no? Okay. Okay, so siyempre, so sa mga nagtatanong naman, magkano na ba kinikita nila? Okay, so hindi lang kasi halata, no? Kasi pag once na minsan kasi, ako guys is natutuwa naman ako pag once na ako nag-BOM, no? Minsan kasi pag once na biglang nagpatawag yung mga member ko, meron kasi akong pinalulagan nito, help naman. Minsan nakasando lang ako. So, nakakatuwa, no? Kasi hindi lang halata. Kumbaga, kung titignan mo, pag nasa labas na, parang walang dating. No? Wala ring datong. Pero guys, grabe sa DXC, no? Hindi ka dito mahalata. So, ito po yung bonus ko, no? Na nitong lockdown na ito, no? Ang nakakatuwa kasi dito, kasi sa DXC, kahit naka-lockdown, no? Tuloy-tuloy ang bonus natin. Natulungkot ako kasi maraming may trabaho sa labas, no? During lockdown, no? Ngayon, so, maraming nagsara. Pero grabe sa DXN, tuloy-tuloy siya. Sabi ko nga sana tuloy-tuloy na lang yung lockdown. Pero wag naman. Wag naman, no? Okay.
Kasi kawawa naman yung iba, nagsisimula pa lang. Okay. Ayun. So, guys, alam niyo po, natutuwa ako kasi nung time na yun, nung nagsimula ako sa Dixie, nung ako'y walang-wala pa lang, kwento ko po sa inyo, grabe ang hirap sa buhay. Ang hirap talaga ng buhay na, kumbaga, naranasan ko rin dito na, tawag nito, yung habang nagdi-Dixie, nagsisimula pa lang, so naranasan ko magpitas ng talbos ng kamuti kung saan sa mga bakanting lote na madadaanan ko. Kasi bakit? Nung time na yon, nagsisimula ako sa Dixie, talagang focus na ako sa ginagawa ko. After kong kinasal, so nakafocus na ako, nag-resign na ako. Hindi na talaga ako bumalik sa trabaho. Nung time na nagbihis ako, palabas ako ng bahay, so sabi ng misis ko, saan ako pupunta kasi nga daw nakabihis ako. Sabi ko, full time na ako sa Dixie. So, yan guys, talagang umiyak talaga yan. Kasi ayaw nga nila mag full time ako eh. Pero sabi ko, kailangan kong bilisan ito kasi bakit? Darating ang time, dalawa pa lang tayo, no? Magkaanak, pwedeng magkasakit, so mas lalong lalaki ang problema. Kumbaga ngayon pa lang, tawirin ko na yung bako pang mas mababa pa. So ngayon, nangyayari, nung kumita ako, so siyempre, nasarap sa pakiramdam pala kapag nakatulong. So na-experience ko rin dito na nakatulong. So, titong pandemic, ayan, isa rin ako sa namamahagi rin dyan. So, doon ko naintindihan pala, no? Kaya pala tayo pinanganak dito sa mundong ibabaw, ang purpose pala natin is tumulong. Yun pala yung purpose, is tumulong. Dapat ikaw pala yung tumulong. Hindi ikaw yung dapat yung tinutulungan or ikaw yung manghihingi. Kasi guys, naranasan ko rin kasi, nung ako'y tinulungan, okay, nandiyan naman yung hipag ko, nakikinig siya ngayon, from Canada. Okay, ate, maraming salamat ha. Nung nagsimula po ako sa Dixie, marami, isa rin yan sa mga nag-advise sa misis ko na, babe, punta ka lang dito ng Canada, asikasuhin mo yung papers mo, so mag-abroad ka na lang. Kasi nung time na nagsimula talaga ako sa Dixie, sobrang hirap. Kasi biruin mo na ba na unang checking nagsisimula ako dito, 1.5. Babayad ka sa bahay, 2,000. Pagkain pa. So tingin nila sa akin na talagang hirap na si Manuel nung time na yon. Payat na payat, itim na itim. Pero sabi ko, no, hindi pwedeng mag-ibang bansa ka. Ayaw ko na, kumbaga, ang bigat sa kalooban na nakikita ko, yung mahal mo, uutusan lang ng ibang tao. Tama? Nag-aalaga ng ibang tao. Okay, so parang pakiramdam ko nung time na yun, napaka-inutil ko naman, napakahina ko naman. So, kaya doon ako mas lalong naging matapang, harapin ang takot, okay? Alisin ang duda, so kailangan nakapokus ako. Focus ako sa ginagawa ko. So, nung time na talagang humataw ako sa Dixie, talagang tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Nagkaroon ako ng utang, mahigit 100,000. Pero guys, hindi pumasok sa isip ko na babalik ako sa empleyado. Hindi. Kasi sabi ko, pag bumalik ako sa empleyado, diyan na lang ako tatanda, yung utang ko hindi siya matatapos. Ang nangyari, ang dami kong taon na sinayang. Ang pangarap ko, hindi ko siya nasimulan. Sabi ko nga, ayan siya, sabi nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung problema na yan, problema lang yan. Ang solusyon ko is Dixie. Kapag ako kumita ng 100,000, 200,000, yung utang ko na yan, bayad yan, may sukli yan. Sigurado yan. Kumbaga, dineclare ko talaga yan. Sabi nga, pag once na ginawa mo ito at naintindihan mo ito, i-declare mo na. Kasi kapag once na dineclare mo kasi ito, isa yan sa gasolina or magtutulak sa'yo na kailangan mo pursigin. Bakit? Kapag hindi mo kasi pursigin ito, kahiya-hiya ka. Kumbaga, okay, nandun na tayo. Halimbawa, kapag hinataw mo Dixie, kumbaga, napalagitnaan ka sa dalawang kutsilyo. Pag umabanti ka, tusok. Tama? Ano yun? Maraming mga struggle sa buhay, maraming negative. Pag umatras ka naman, ito yung sasabihin ng iba na, sabi ko sa iyo, Manuel, wala mangyayari sa iyo dyan eh. Yan yung mga kutsilyo. Yun yung kutsilyo na sinasabi ko sa iyo na nakahanda sa likod. So, kailangan focus ka lang. Mas mahalaga, okay lang yun na mayroong kutsilyo na nakaharang sa iyo sa likod. Ang ay nakikita mo. Kaysa naman, aatras ka, yung kutsilyo sa likod, hindi mo naman nakikita. Right? So, ang sarap ng pakiramdam na pala ng tumulong. No? So, kailangan, gawin mo ang DXN, kailangan mo kumita ng malaki dito, dito may experience mo yung tumulong. Sabi nga
Makita mo lang yung ngiti ng tao, yung pasalamat, parang ano eh, nakuryente ka na sa tuwa eh. Iba talaga. Okay, yan. Yan yung misis ko na dating negative. Grabe. Bakit negative? Eh, una po kasi na-invite sa DXN yan eh, year 2004. So, nung nag-DXN naman ako, negative talaga. Kaya kapag umalis ako ng madaling araw, yan, question. Umuwi naman ng halos madaling araw, question ulit. So, ako na lang nagko-control, kailangan laging positibo. Pag umuwi ako ng bahay, alam ko galit na yan. Kakatukin ko na yun sa pintuan, pagbukas, ito na yung ginagawa ko. Pagbukas, good morning, kamayan mo naman ako. Grabe, may magmimember sa akin, 5. Pero sa totoo lang guys, wala talaga yung magmimember. Pagod na pagod ako nung time na yon. Kumbaga ako na lang yung nagdadala ng saya para ma-influensya lang siya. Kaya tingnan mo naman, dating negative siya, dating against sa mga ginagawa ko. Ngayon guys, katuwang ko na po siya sa negosyo ko. At ang kagandahan niyan, star agent pa lang yan ngayon. Star agent pa lang ngayon, chumichiki na rin siya ng 18,000. Gusto ko sanang i-post eh. Pero secret na lang. No? Okay, huwag kayong mag-alala, ipopost ko rin yan. 18,000 po ang bonus niya. Star agent. Okay, ayan. So, dahil sa pagsisikap ko, dahil sa DXN, siyempre, ito na, proud naman po ako kasi masaya ako, pamilya ko, mula nung nag-DXN ako, no, nag-asawa ako, hindi nalayo sa akin yung asawa ko, yung mga anak ko, kaya magkasama kami. So, sobrang saya talaga. Ayan. Ayun. So, masayang pamilya. Sabi nga, maraming nagtatanong, minsan kapag nakita ko yung mga friends ko, kumustahan kami sa FB, oy, partner, kumusta ka na? Friends, kumusta ka na? So, ang masasagot ko lang sa kanila, so, kung ano yung makita mo sa FB ko, yun po yung buhay ko. No? So, maganda ba yun? Ano yung makita mo sa FB ko, yun po yung buhay ko. Yan. Okay, tingnan nyo po. Huwag mong sabihin mo hindi mo kaya. Yung nangyari sa amin, ay hindi mo kaya. Okay, lagi mong tatandaan, lahat po ay nagbago. Okay, for example, tingnan nyo po ano ba yung suot mo ngayon? Yung suot mo ngayon, sigurado ako, hindi yun yung suot mo kahapon. Kaya lang naman, yun ang sinuot mo ngayon kasi nga gusto mo ng pagbabago. Okay, tingnan nyo po, itong papakita ko sa inyo, hindi ko naman to suot dati. Sabi nga, dahil sa kagustuhan kong mabago ang buhay, lahat po yan, yung image ko ay binabago ko. Kaya mo yan? Ikaw yan eh. May tiwala ako sa'yo. Believe ako sa'yo. Nakikita ko. Ano ka ba? Kaya mo yan. Pagtulungan natin. Okay. So, thank you. Okay. So, bago matapos, meron lang akong kwento. No? Ito ay paborito kong kwento. So, ito siya, itugma po ito sa topic ko. Tatapusin ko to siya ng 15 minutes. Itong kwento ko na po ito, istugma ito sa topic na isinishare ko sa inyo. Bakit kailangan mong labanan ang takot? Bakit kailangan mong alisin ang duda? Ito po yun. Okay. So, alam niyo po ba yung kwento ng gagamba? Ito, tatapusin ko ito siya ng 5 minutes, ha? Okay. Nung ako'y bata pa, so, ang pinakapaborito kong laro, yung gagamba. So, nakita niyo po itong stick. Okay. Tuwing umaga, tinatawag ko yung pinsan ko. Sabi ko, Insan, halika, laro tayo, laban tayo, gagamba. Okay. So, yun po yung lagi naming laro, eh. So, anong nangyari? Yung gagamba ng pinsan ko, ito naman yung gagamba ko. Napansin nyo, kapag once na yung gagamba, dalawang gagamba na yon, pag nagpag-abot sila sa gitna, ang nangyari, doon sila naglalaban-laban. Nagpupuluputan sila, tama? Nakita nyo po yun, tama? So minsan, dumating sa point, ito yung gagamba ko at saka yung gagamba ng pinsan ko, dumating sa point, nalalaglag, pareho. Din aakyat na naman. Din lalaban ulit, laban, ng laban, hanggang sa napansin ko, yung gagamba ko, napapagod na siya. So dumating sa point, habang napapagod siya, nalalaglag na naman, ayun, tuloy pa rin ang laban. Habang tinutuloy ang laban, ayan, nagpupuluputan sila. Pero ang good news naman yan, kahit hirap na hirap yung gagamba ko, tuloy pa rin ang laban. Sa dulo, siya pa rin yung nanalo. Napuluputan niya yung gagamba ng pinsan ko. After noon, nakita ko, yung gagamba ko, kahit nahirapan siya, kahit nanalo na siya, nakita ko, ayan, ang daming sugat. Nahirapan, halos hindi na makalakad. Talagang hinang-hina.
Pansinin mo yung gagamba kapag nasugatan ang ginagawa niya. Siya mismo ginagamot yung sarili niya. Ganito. Di ba? Anong ginagawa? Nilalawayan. Siya mismo gumagamot sa sarili niya. So, ang ginagawa ko, yung gagamba ko, kasi tingin ko parang walang pag-asa eh. Kinuha ko siya, dinilagay ko siya sa isang halaman, hindi ko na po siya binabalik sa puspuro. Then, kinabukasan, pinuntahan ko siya, binisita ko kung buhay pa ba. So, nakita ko yung gagamba ko guys, grabe guys, ang sigla. Parang walang nangyari. At yun, pwede na ulit siyang ilaban. Okay, guys, ang kwento na ito ay meron siyang moral lesson sa buhay natin. Guys, yung ginagawa mo ngayon kapag nahirapan ka, tama yon. At kapag mayroong mga taong nare-reject sa'yo, tama yon. Gawin mo i-challenge. Mas lalo mong labanan. At ipakita mo sa mga tao na yon na tama yung ginagawa mo. Walang mali sa ginagawa mo, tama yon. Normal yon, naninigative ka sa kanila. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaya. So tama yon. Ang lagi mo lang tatandaan, kapag once na na-reject ka, napagod ka, may dumating na problema sa buhay mo, ang lagi mo lang tatandaan itong kwento ko, yung gagamba. Tulad kasi isang gagamba. Kapag dumating sa point na nagkasakit ka, nahirapan ka, okay, nagkaroon ka ng problema sa ospital, guys, hindi yung kapitbahay mo ang magbabayad sa ospital bill mo. Kapag ikaw ay walang bigas, masaing, hindi yung kakilala mo ang magbibigay sa'yo ng bigas para sa ingin mo. Kapag nagkasakit yung anak mo, isa sa malas sa buhay mo, hindi yan sila ang magbibigay ng pira mo. Kapag nasugatan ka, nagkaroon ka ng ganong problema, walang ibang gagamot yan, kundi sarili mo. Ikaw ang hero sa sarili mo, hindi ibang tao. So guys, maraming salamat. Sana may na-share ako sa inyo. Okay, kung mayroon kayong katanungan, pwede rin po kayong mag-PM sa akin. Okay, so maraming salamat.